Pilipinas ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. Kumusta ang ating mga kababayan? Mainit na po ba sa inyong mga lugar o may binabantayan ulit ang pag-asa na posibleng maging bagyo? Ano? Tatlong sama ng panahon ang binabantayan pero sa ngayon ay medyo mainit na. Nakakaramdam na tayo ng magandang sikat ng araw. Kumusta po yung ating mga kababayan na bumabiyahe ngayon? Ingat-ingat, lalo na po yung mga mainitin ng ulo. Kalmahan nyo lang, mahirap pagmaneho ng laging high blood. Samantala naman yung mga iba dyan na naiipit sa traffic, okay lang po yan. Kapag ganyan talaga, kaunting pasensya. At speaking of traffic, marami na naman ang aaray. Dahil for sure kapag traffic, mas magastos sa gasolina. Kaya naman yung ating mga kababayan, lalo na yung mga jeepney drivers, mga PUV drivers, muli na namang aaray dahil may panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Bukas yan na aabot sa 2 piso kada litro. Nako, ang dami nating problema, ang dami nating iniisip at tuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at patuloy na pinag-uusapan. Actually, ilang araw bang natenga itong trial dahil sa sama ng panahon. Pero ngayong araw ay tuloy na po yan at pag-uusapan dyan kung babaguhin ba ang schedule ng impeachment trial, kung gagawin ng hapon. Pero bago muna sa iba nating mga balita, papapasukin muna natin to. Flash Report. Flash Report. Yun pong active shooter drill sa mga eskwelahan, hindi daw muna itutuloy. Bakit? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kinumpirma sa DZRH ng tanggapan ni Education Secretary Sani Angara ang kanselasyon ng pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Kasado ito dapat bukas araw ng Martes, 25 ng Agosto. Pero bago ito, sumulat ang Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa DepEd para sana i-defer ang pagsasagawa ng programa. Sa kanilang joint statement, binigyan din na mga eksperto na baka magkaroon ng pangmatagalang psychological effect sa bata itong active shooting drills. Bilang tugon, ang Dennis Legaspi, Chief Media Officer ng Secretary Angara, ay maglalabas na hiwalay na pahayag ng DepEd kaugnay ng kanselasyon ng active shooter drill. Nauna rito, hindi bababa sa 50 insidente na sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga menor de edad ang naitala ng Philippine National Police mula noong Hunyo 16. Kabilang dyan ang 2 mass shooting. Pinakahuli ang sa Ateneo, Zamboanga. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Flash Report. Flash Report.
Maraming salamat RH52 Edniel Parosa sa mga nagtatanong ito po pala si Sister Elaine Apit, nakalimutan ko na tuloy magpakilala. And of course sila kay Mayor Deo Macalma, maya-maya nandiyan na po siya, medyo naiipit lang ng traffic. Good morning Malacanang, kumusta ba ang Pangulo Bongbong Marcos, Miss Let? Mukhang ang Pangulong BBM ay may pupuntahan mamaya, ano ba ang kanyang schedule? Dahil alam naman natin, dahil po sa mga nakalipas na bagyo at sama ng panahon, maraming mga lugar ang binaha at yung ilan ay meron pa ring baha. Matagal mag-subside ang tubig sa iba-ibang mga areas, lalo na dyan sa area ng Pampanga. May mga lugar dyan na matagal talagang bumaba yung tubig. Kahit mainit na yung panahon, hindi pa ganun kabilis mag-subside yung tubig. At mukhang ang Pangulo ay dadalaw dyan. Alamin natin mamaya kung saang area pupunta ang Pangulo dyan sa Pampanga at ano pa ba ang kanyang schedule ngayong araw. Samantalang inaabangan din natin kung ano yung magiging decision pala ng Senado. Kasi alam mo, magulo ang Senate Impeachment Court. Kahit kami, naguguluhan kami kung anong oras na ba talaga ang plano nila. Kasi di ba nung una umaga, tapos biglang ngayon gagawin na namang hapon. Baka sa susunod, hating gabi na yan. Pero yan naman po ay dahil gusto na nga ng impeachment court na mapabilis na yung proseso nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit tayo po ay gusto natin na sana ay matapos na yan at madesisyon na kung kailan ba talaga at hanggang kailan tatagal itong impeachment trial kasi napakahaba nito. Alam naman natin na may mga dapat tayong inuuna, meron tayong mga dapat asikasuhin para sa mga tao sa bansa, 'di ba? Marami tayong issue, yung pagbaha, yung problema sa basura, problema sa hanap buhay, sa trabaho, kahirapan. Marami po tayong mga problema na kinakaharap. Tapos may mga nai-involve pa sa kawalanghiyaan. Katulad na lang nitong nangyari diyan sa Bulacan, itong conflict between BOC at ng HPG. So marami tayong mga dapat pagtuunan ng pansin, marami dapat asikasuhin at gawin. Pero mukhang yung atensyon ay hati-hati dahil sa maraming issues sa ating bansa. Sana naman kung ano yung dapat nating unahin, yun yung unahin at mahirap magsayang ng pondo ng bayan sa mga bagay na alam naman natin na dapat natatapos na. Huwag na nating patagalin pa. Alam naman natin yan na meron na yan baka numero na lang ang pinag-uusapan sa ganyan. Kaya sana matapos na para naman mas mapagtuunan natin yung mga bagay na dapat nating unahin. Daming And speaking of schedule ng Pangulo, alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa mga binha dyan sa Pampanga. Saan sa Pampanga? RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister El, personal na kukumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga. Bibisita ang Pangulo sa Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Barangay Kabambangan ngayong umaga. Inaasahang mamamahagi ng tulong si Pangulong Marcos sa mga apektadong pamilya. Nabatid na may mga lugar sa Bacolor na umabot hanggang dibdib ang baha noong kasagsagan ng malalakas na ulang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Isinisi ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa hindi natapos na mega dike ang paulit-ulit na pagbaha sa Bacolor. Mula sa Bacolor ay didiretso si Pangulong Marcos sa San Fernando para pangunahan ang situation briefing sa epekto pa rin ng habagat sa Central Luzon. Ito si Leth Narciso para sa DZ. Miss Leth. Yes. Aside dito sa pagpunta ng Pangulo dyan sa may Bacolor, Pampanga, ano pang kanyang schedule today? So far, yan yung kanyang schedule para ngayong araw. Actually, dapat mayroon pa siyang Bulacan, kaya lang na-cancel yon. Hindi na nabanggit ko anong dahilan. So baka dahil din nauna na kasi si Secretary Vince Dizon at si CABSEC Benhur Abalos kahapon sa Bulacan. So, yun. Okay, maraming salamat, Ms. Leth. Balik sa'yo, Sister El. Daming bayan. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Samantala, magbabalik po tayo. Pilipinas, ang oras, 23 minutes after 8.
Ang oras na yan ay hatid Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hirap lumabas sa parking lot ng Skyway. Ay, good morning sa mga classmates dyan. Ha? Yung mga na-traffic sa Skyway, ayan, konting tiis lang. Nako, lalo yung mga pasyente sa kayo ng 4 na ambulansya. Wang-wang ng wang-wang. Talaga namang hirap ding umusad. Oras, Sister L. It's 8:54 at Lakay, happy Monday sa'yo. Sana ay happy ang Monday mo kahit na traffic ka. Kasi kalmahan mo lang, Lakay. Chill lang. Ayan. Sabi ko nga pagka nata-traffic, okay lang yan. Kaysa mag-init yung ulo mo. Wala magawa. Oo. Baka mahagit-git ka pa ng katabi mo. Ayan. Lugi ka lang kung magagalit ka. Yes. Happy Monday morning, bayan! Good morning, Mr. President. Ayan, back to work. Ang presidente na kayo, pupunta pala ng Pampanga. Nasa Mekeni, Pampanga pala ang presidente mamaya. Sa Bacolor. Kasama si Berwulsipul, Secretary Sani Angara. Ayan, abay, kumusta po kayo? Araw ng Lunes. Back to normal, traffic na naman. Wala na bang bahala ka? Hindi, mayroon pang area Lakay. Dyan sa Bulacan. Sa area ng Pampanga, Bulacan, Pampanga. Matagal mag-subside tubig dyan Lakay. Ay, sinabi mo, ha? Kaya ayaw na yata pumunta ang presidente sa Bulacan. Kinansel yata yung... Baka daw nauna lang kasi Lakay, yung sa Pampanga. Baka mapahiya lang siya. Ay, biro mo, nandun na siya last year. Ayan. Tapos ganun pa rin. Doon niya di ba nakita sa harap-harapan yung ghost flood control. Tapos punta pa siya. Wala pa rin nangyayari. Nakita niya na hindi niya nakita. Invisible. Ay, sinabi mo, ha? Baka mapapahiya ang presidente. Baka pumunta ba dyan? Abay, pinuntan ko na ito. Wala pa rin pagbabago. Ay, nako, ha? Kung sa si Pinsan, Mr. President, ha? Mukhang ma-absolve to si Pinsan, ha? Ayan. Kung parang maraming malulungkot Lakay. Abay, lalong madadami ang magbumara sa presidente, ha? Pagka na-absolve pa si Pinsan. Di ba may binanggit siya nung SONA Lakay? Na ano? Na kakasuhan na masakit man para sa kanya Lakay, pero yun ang dapat na gawin. Ibang sinasabi yung nangyayari. Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi nga, blunt is thicker than water. Tingnan natin. Huwag daw tayong judgmental Lakay. Sige na. Kasi yung star witness, kumbaga. Si Marine Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Gawa-gawa lang daw ni Senator Marcoleta at saka Mike Defense. Bumali-baliktad na Alam tuloy kung anong papaniwalaan natin Pero maniniwala ba kayong walang kasalanan ang dating speaker, si Pinsan? Ba't ka ganyan makatingin? Alay mo natin, report ni Tina Nolasco, may 3 namatay na, ha, Sister L, ha? Mga misis, yung mga anak natin, tsaka pati hindi lang mga bata, ha, mga matatandang mga pasaway din. Yes. Dahil meron pong 3 namatay, mga kuyang mga ating, dahil sa leptospirosis, ha? Ayan. May bago ba? Ayan, di ba 3, Miss Tina? Ha? Umabot na sa 13? Kadami naman, ha? Akala ko 3 lang, 13 pala ito. Alamin natin ang latest mula kay Manila Girl. Ayan, dahil nga pala, pumasok na ba si Bagyong Obet? Hindi pa. Parang wala pala kay outside ayan. par pa. Kasi medyo makulimlim na naman 3 nga daw Lakay yung sama ng panahon na binabantayan. Sana naman maharang.
Pwede ba? Pwede ba rangil na kayong bagyo? Pwede ba nga ipaharang natin sa Highway Patrol Group? Oo, kasi yung nangyari dyan sa Bulacan, mukhang Ayan, ano yan, lakay masalimuot Iba no? na yata ang mandato ng mga taga-HPG. Tsaka, Taga-raid na ng mga ng bodega ng customs, ha? NCR sila lakay Oo pero nga, nasa Bulacan. i-extended daw yung kanilang jurisdiction na bago na. Arrest number 9, tinanulas ko. Abay, may 13 namatay na sa leptospirosis dyan sa Maynila. Tinanulas ko, please kami. Arrest number 9. Tina. Huy. Lakay, Mr. L, nadagdagan ng isa pang bagong kaso ng pagkasawida sa leptospirosis ang lungsod ng Maynila. Ngayong araw yan, Lunes, August 24. Base ito sa ulat ng Manila Health Department at CESU sa kanilang Daily Wild o Waterborne Influenza-like Illnesses Leptospirosis Dengue Disease Surveillance Update. Dahil dito, umakyat na sa 13 ang kabuang bilang ng mga pumanaw dahil sa sakit sa lungsod mula January 1 ngayong taon. Nasa 16 naman ang nadagdag sa kaso ng leptospirosis ngayong araw at sa kabuuan nasa 229 na ang tinamaan ng naturang sakit. Muling nagpapaalala ang pamahalaang lungsod sa mga residente ng Maynila na mag-ingat laban sa nasabing sakit at sa paglusong ng baha. Pinapayuhan na uminom lamang ng malinis na tubig, magugas ng kamay paragi, iwasan ang paglusong sa baha at tanggalin yung mga nakatagong tubig na maaari ding pamugaran ng lamok, iwas naman sa dengue. At agarang kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag nakaranas ng lagnat o anumang sintomas ng mga wild diseases. Ito, si Tina. Girl RH Lakay. May datos ka ba kung yung mga namatay ng leptospirosis, mga bata o mga matatanda, may edad na? Sa ngayon, wala pang inilalabas na partikular na datos kaugnay niyan ang Manila Health Department at hindi pa ito isinasa publiko sa ngayon. Pero alamin natin yan, Lakay, kung anong mga age yung mga kadalasang tinatamaan itong leptospirosis. Pero sa ating pinakahuling panayam nga sa DOH, no, sa Department of Health, noong nakaraang taon, karamihan daw sa mga tinamaan ng leptospirosis ay yung mga manggagawa gaya ng mga janitor, mga construction worker na mga lumusong sa tubig baha. Yun na yun nung nakaraang taon. Pero sa ngayon, wala pang datos sa ugnay niya na inilalabas ang Department of Health, particularly ito rin Manila Health Department. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Manila Health. Tina Nolasco. Back to you, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Tina. Standby. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Mamaya magbigay ka nga na update, Val Gonzalez sa NKTI. Ayan, pasukin mo nga, ha? Dahil full house na raw. Ayan, punuan ng pasyente ang NKTI ng pasyente ng leptospirosis, ha? Hindi sa sakit-sakit ni, ha? O, ba't dyan napupunta yung mga ha? Alamin mo nga yan, Val, kung try mo nga totoo bang puno na sila dyan. Try mo umalo si Secretary Edwin Pujalte. Ayan na. Ay, Mercado pala. Wala na yun, Lakay. Ang bagong Health Secretary Edwin Mercado. Ayan. Tignan natin kung ano ang gagawin ng DOH. Tsaka kung ano yung report, Lakay, tungkol dun sa kung totoo ba talagang punuan na. Ayan, oo. Tsaka ano mga ospital ba? Kung ano ba yung mga ospital na ano? At bakit sa NKT dinadali mga pasyente ng leptospirosis? Ha? Ayan, alamin mo natin ang report mula kay Giselle. Yung bagyo daw mamayang hapon papasok. Naku, talaga. Inaantay mo kasi. Umuntayin pa rin yun. Hindi, para mapaghandaan. Diba? Pero sa bagay, mas okay na, Lakay, ang proactive. Ayan, si Bagyong Obet. Ayan, Pero ito muna ang report ni Giselle dahil bagong NCRPO-OIC nagbabala sa mga online violence o nihilistic grooming. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, nagbabala si bagong NCRPO-OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano sa online violence o nihilistic grooming kasunod ng serye ng karahasan sa mga paaralan kamakailan. Sabi sa DZRH News ni Abrahano, kailangang malaman ng mga magulang at guro na nangyayari ito, kaya kailangang bantayan yung online presence ng mga mag-aaral. Idiniin niya yung kahalagahan ng awareness o pagiging mulat dito ng parehong mga magulang at ng mga kaguruan.
Ayon pa kay Abrahano, susi yung early detection upang mapigil yung mga posible pang karahasan. Mahalagaan niya yung patuloy na koordinasyon sa school community at turuan ito kung paano tutugon kung sakali. Ginawa ng bagong NCRPO-OIC yung pahayag matapos yung magkasunod na fatal shooting sa loob ng Tacloban at Zamboanga. Una nang sinabi ng DOJ na tinutunto ng mga otoridad yung online networks na tinatarget at hinahikayat yung ating mga kabataan na lumahok sa violent extremism. Sabi ni Acting Justice Secretary Frederick Bida, sinisilip na ng mga investigador yung impormasyong may mga recruiter yung aktibo na lumalapit sa mga minor de edad na aktibo rin na bayolente o aktibo rin sa bayolente o marahas na mga online game. Ito si Giselle Ricafort para sa Teaser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, Lakay. ayaw ka magmadali at ano update sa NBI kay Director Edgar Hoover Matibag? Lakay, wala pa. Tahimik pa Lakay eh. Tahimik pa. Ang pinakahuling update Lakay kay Director Matibag yung kanyang binabanggit sa mga susunod na araw ay target na nila na ma-wrap up yung Bureau Investigation kaugnay noong honey trap operation na sinasabi laban kay Executive Secretary Ralph Recto at kung kinakailangan, kung tutumbukin daw Lakay ng mga pruweba ay kasado sila na magsampa ng mga rekomendadong kaso sa Justice Department. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle Ricafort. Salamat Lagay, balik sa inyo Sister L. Lakay, sinerch ko yung sinabi ni Kuya Het kasi 'di ba sabi mo may info ka na marami ang nandyan sa NKTI. Puno na sa NKTI. Oo. So according kasi dito, though may mga common early effects o nakikitang mga signs yung katulad ng mataas na lagnat, chills, headache, pero kapag ka daw severe Lakay, pag severe daw pwedeng ito po ay according sa Google may nakalagay dito na possible daw ay magkaroon ng kidney damage or kidney failure. Ang leptospirosis, kidney ang tinatamaan? Oo. In some people, Lakay, yung infection daw nagiging serious at nagkakaroon nga ng kidney damage or kidney failure or liver damage na ayun nga Lakay, nabanggit mo nag-yellow yung skin tsaka yung mata o kaya nagkakaroon ng bleeding. Ayan, tas magkakaroon din ng heart inflammation at respiratory failure. At tsaka ang bilis daw ng tama Sister L Ayan, Lakay. So parang may mga ganun pala pagka severe. Ayan. Okay, yung pala yun. Flash Report. Flash Report! Sandali lang po na may sunog. Saan ang sunog, Sister L? May sunog dyan sa May Tugatog, Malabon. Mula sa DZRH Operation Tulong, Ka Federico Manalili, Ka-Feds. Yes, Sister El at Lakay Deo, ito nga patuloy na dumarating yung mga pamatay sunog dahil nga ang bilis ng pagka itong nangyayaring sunog. Ito ay matatagpuan sa may area ng MH Del Pilar, sakop ito ng Barangay Tugatog, Lungsod ng Malabon. Boundary din ito ng Lungsod ng Caloocan. Ito ay malapit sa may sementeryo ng Caloocan, yung Sangandaang Public Cemetery. Kung saan ito yung mga involved dito, yung residential area. Kaya ito ay makakatabi mula dito sa isang pulinarya, isang clinic, isang mga bakery, at isang mga parisan ang magkakatabi dito. Kaya mabilis na lumaki yung sunog. At alamin na lang natin, ito yung nasa unang alarma pa lang, nasa first alarm, dahil nga mabilis, malapit ito kasi sa mga fire volunteer, mabilis nakapag-responde ang ating mga pamatay sunog, particular nga yung mga fire volunteer. Magbalik na lang tayo sa mga karagdagang informasyon nito kung anong sanhi ng sunog at kung ito pa'y patuloy na lalaki. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Kaugnay po sa sunog dyan sa Tugatog, Malabon. Kaaga-aga, Lunes na Lunes may sunog tayo. Daming
Sandali lamang sa mga reports. Standby Ninong ng Bayan Sherwin Alfaro. Nasaan ba si Ninong Sherwin? Standby Raymond at Paas. Ano ba talaga kuya? Ha? Mr. Senate President Win Gatchalian. Nahihello ka na pala. Ayan. Mamaya ba ano na? Hapon na ang impeachment trial? Mukhang same pa rin naman lakay. Sa bagay, mas okay nga yata pagkahapon, Sister L. Ayan, umaga yung sesyon, hapon sa yung impeachment trial. Para hindi bitin. Oo, para kung gusto nila, hanggang madaling araw, tapusin na yan. Pero ngayon lakay, morning pa rin. Yeah, Mag-start pa rin ng alas 10 ngayong umaga. So, baka mamaya magkaroon sila ng desisyon lakay. Ayan, bukas dapat hapon na. Pero pwede ba tapusin na? Kaya nga, Laking gastos dyan. Sandali lamang sa mga reports. Standby Raymond at Paas. Standby Manang Milky Rigonan. Agosto na mga kuyang mga atet, at actually malapit na matapos sa Agosto ha. Ang buwan na tinatawag na Ghost Month ng mga mahilig sa pamahiin. Pero mas dapat katakutan ng mga ghost transaction. Mga kuyang mga ateng ha. Yung mga kunwaring malalaking charge sa ating mga card na itatawag pa o itetext ng mga scammer na nagpapanggap ng mga taga-bangko para daw makancel, mag-click lamang daw ng link. Naku po mga kuyang mga ateng ha. Huwag tayong pagugoyo dyan. Dahil pagka nag-click tayo, naku po, mananakawan ang ating mga account. Kaya huwag maniniwala sa mga ghost transaction ha. At huwag na huwag mag-click ng links. Yan po ay mahalagang paalala. Mula po yan sa BDO. Daming bayan. Standby, Ninong ng Bayan mula sa Mandaluyong City. Oy, kumusta nga pala mga abalos yan ha? Mukhang may LQ si Sir L ha? Talaga? Let, ha? Mukhang may LQ ang Liter President, Executive Secretary Ralph Recto at Cabinet Secretary Benhar Abalos. Talaga lang ha? Anong gubuit sa'yo? Mukhang nagkakasapawan ha? Ayun lang. Oras, Sister L. It's 8:50. Tumunog na ang gandingan.